familiar faces. So yung mga hindi ko nakakilala sa akin, ako po si Brother Francis Ampon. Ako po yung Ampon, pero tunay ang anak. Ako po yung malapit lang po sa Tayuman. Pareho tayo, Immaculate Conception din po yung sa aming parokya. At kami mag-asawa ay nag-emi community po sa West Cluster po. Kasama tayo sa MEFP. So, bago po ako magsimula sa pag-uusapan natin ngayong gabi, dahil bago po ako magtutok sa prayer gathering, pwede po ba ako mag-share muna? Hinihingi ko yung pahintulot sa inyo. Pwede po? Pwede. Anyway, wala naman kayo magagawa. Ako'y may hawak ng mic. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po tungkol sa akin ito. Ito po tungkol sa aking paboritong santo, yung pinagigiliwang kong santo. Tayong mga Katoliko, madalas tayong batikusin ng mga kapatid na natin nasa labas. May mga kapatid tayo sa labas, di ba? Dahil ang santo daw ay ating sinasamba. Tama po ba yun? Di ba? Sinasamba ba natin na santo? Hindi. Ano ginagawa natin sa santo? Pinupunasan, tapos niluluhuran, ninahalikan. Ano? Kaya ikaklaro mo lang po, para sa karamihan, ano? Ang santo ginagaya. Sabihin nyo nga, ginagaya. Anong gagayahin natin sa santo? Yung ginawa niya na maganda. Amen. Ang isa mo sa paborito mong saint is si Saint John Bosco. Kilala niyo po siya? Si Don Bosco. No? Bakit ko napagiliwan yan? Nagtotok din po si Don Bosco. No? Lalo na sa mga kabataan. Bata pa rin naman kayo. Para sumimangon kayo sinabi kong kabataan. Actually, nung nagtotok si Don Bosco, mayroong isang sitwasyon sa Italia noong time na yun. Nagtotok siya, may nakatulog. Habang natutulog, syempre makikita mo pag nagsasalita ka sa harap, nakikita mo kung may natutulog dyan sa likod. Sa bawat upuan na yan, alam namin ano yung itsura. Nakatulog yung nakikinig kay Don Bosco, kaya nilapitan niya. Kunwari lang po, hindi kayo yung sinasabi ko. Yeah. Doon siya nagsalita sa may natutulog, pero talaga tumutulog pa yung lamoy niya. No? Pagod siguro, katulad din ninyo, pagod sa trabaho. Kaya alam niyo ginawa ni Don Bosco, tanong niyo ano? Sinampal niya. So, nung sinampal niya, nagising, siyempre, di ba? Ikaw ba naman ang sampal? Hindi ka magising. Di ba, nagising? Sabi, Don Bosco, hindi naman po ako sinampal. Huwag kang magagalit sa akin kasi hindi naman ikaw ang sinampal ko. Kung hindi yung demonyong nagpapatulog sa'yo. Amen. Ayan. Ano ulit ang ginagawa sa santo? Ginagaya. Sabihin nyo nga. So alam nyo na ngayon, ang gagawin ko pag may nakatulog sa inyo. Amen. Pero huwag kayong magagalit. Nasa harap ko, matulog. Huwag kayong magagalit dahil hindi kayo sasampalin ko. Kundi yung demonyong magpapatulog sa inyo. Amen. Kala nyo walang demonyo sa prayer meeting? Meron! Mas marami nga rito, tingin kayo sa katabi nyo. Hindi nyo makikita yun, demonyo man eh. Siyempre, spirit ko lang yun. Hindi nyo makikita yun. Hindi yung katabi nyo. Hindi yan. Spirit nga po yun. Okay? Amen. Ayan, nagkaintindihan tayo doon. Okay? Sige nga, palakpakan natin ng Diyos. So, ngayon, kayo naman po ang mag-share. Pero don't worry, hindi kayo pupunta rito sa harap. Dahil hawak ko na nga yung mic. Hanggang sa matapos ako, hawak ko itong mic. I want you to think of one thing. Isang bagay lang po na gusto nyo maganap sa buhay ninyo this year of what? Year of the Deity. Ayan. Ano gusto nyo mangyari sa buhay nyo? Be it sa family life, sa negosyo, sa trabaho, sa mga anak, kung may apo, kung meron kayong gustong hilingin sa Diyos, isipin nyo ngayon, isang bagay lang. Isa lang. Hindi, huwag mo sabihin. Nakaisip na po kayo. Amen. So, sige, share din sa katabi nyo. Sabihin sa katabi. Sabihin, yan.
Isa lang po, ha? Isa lang. Eh, nagtatawa na agad kayo, share na. Okay na sa inyo? O yan, tanong. Isang tanong lang. Naniniwala po ba kayo na yung mga shinare nyo sa katabi nyo ibibigay ni Lord? Yes! Sige nga, yung mga nagsasabing naniniwala sila, magsabi ng Amen! Amen! Palakpakan natin ang Diyos. Totoo po, ibibigay ng Diyos yan. Pero, may isang malaking pero. We have to take action. Amen. Kilala niyo ba si Juan Tamad? Si Juan Tamad po, kilala niyo? Talaga? O si Juan Tamad, ano yung tsura? Nakahiga sa ilalim ng ano? Sino yapas? Anong ginagawa niya? Hinihintay niya lumaglag yung Yun, lumagdugtong ano? Lumaglag ba yung bunga? Hindi. Hindi kayo updated. Sa amin po sa Tondo, alam namin lumaglag yung bunga. Kahapon lang. Hindi kayo nakabalita, no? Hindi pa bumagsak kayo. May nataon na yung sa amin, sa Tondo. Lumaglag na po, kaso lang, bulok na. Amen. Kasi bakit? Ba't nabulok? Gusto niyang kunin yun, gusto niyang kainin yun, hinintay niyang malaglag. Amen. Ganon din naman tayo. Di ba? Tayo may mga shepherd dito. Amen. Tama po? Sino kilala niyong magaling na shepherd? Siya yung naging hari. Sino? Jesus. Naging hari po sa Old Testament. David. Sino po? Yan, si David. Diba magaling si David? Si David, nagsimula siya shepherd boy. Maliit lang siya. Mababasa natin sa 1 Samuel, sabi ni David, matapang daw siya. Claim niya matapang siya. Diba? Pag meron daw siyang mahigang threat dun sa mga tupa niya, tupa ng tatay niya yun, nag-aalaga siya. Leon man yan o oso, anong ginagawa niya? Nakikipagbuno siya. Grabe, no? Nakikipagbuno si David. Leon o oso, kaya pala si Goliath, hindi siya natakot. Di ba? Totoong nangyari sa Samuel, mababasa natin. Ngayon, mag-isip tayo. Ha? Taruin muna natin yung isip natin. Isipin natin si David. Baguhin natin yung kwento. Isang Pilipino si David. Nag-aalaga ng mga tupa. Ayan. Member ng marriage encounter. Uma-attend ng mga prayer gathering. Okay, naiisip niyo ba? Nag-aalaga siya ng maraming tupa. Member siya ng ME. Hindi ko sinasabi ko ni family, ha? Basta ME. Okay. Naisip niyo? Na-imagine niyo yung scenario? Okay? Ano kayang gagawin itong David na to? Pagka biglang may dumating na liyo, gumanon. Ano kayang gagawin niya? Ano po? Sa tingin mo? Matatawa. Magtatawa lang siya. Ano po sa tingin niya? Anong gagawin ni David? Ha? Tatakbo sa puno. Kayo po, kung yung David nakakita ng leon, anong gagawin niya? Aalagaan daw niya yung leon. Lupit, di ba? Parang cartoons lang ito sinasabi. Kayo, anong gagawin? Tatakbo. O, di ba? Mas mga totohanan naman yun kaysa aalagaan. Leon na. Pero ituloy ko yung story. Itong David na to, nagdasal. Siyempre, member ng ME. Ano ba ginagawa ng mga, di ba? O, di ba, nagdasal. Sabi niya, Lord! Lord! May leon! Yun o, pinakain yung tupa ko. Nagsusumbong kay Lord. Diba? Sabi niya, Lord, please give me a sign. Diba? Mahilig tayo sa mga sign. Nasa renewal na, kung sign pa. Give me a sign from heaven. Pag nagpadala ka ng yellow rose from heaven, aatakihin ko yan din na yan. Di ba? May condition pa kay Lord. Sa tingin niyo may darating na dilaw na process manggaling kay Tori Aquino doon? Meron? Wala! So anong gagawin? Kukunin ang Biblia. Lord, mangusap ka sa akin. Magbukas ka, nabuksan niya sa Isaiah. Sabi doon, fear not, I will help you. Lord naman, alam ko naman tutulungan mo ko, pero dalawa na yung kinakain ngayon. Lang ngayon, natupa. Anong gagawin ko? Pwede ba second opinion? Binuksan niya uli ang Biblia, nabuksan niya sa Salmo. Anong sabi doon?
wait for the Lord. Hintayin mo ang Panginoon. Ano nangyari sa mga tupa niya? Naubos. Amen. Amen? Nangingiti tayo, yung iba natatawa pa, pero minsan o kadalasan, ganyan tayong lahat. Tayo ha, tayo. Bakit? Alam na natin ang gagawin, pero hindi natin magawa. Hindi natin ginagawa. Amen. Amen? Ang ganda nga ng slogan ng ano? Year of the Lady, be brave. Diba? Are we brave enough na humarap, ipahayag ang salita? No. Nahihiya tayo. Bakit? Magdala nga lang ng Biblia, nahihiya tayo eh. Amen. Itaas ang mga Bible. Imaginary Bible. Amen? Diba? We are on a prayer gathering, pero nga tayo dalang Bible. Kasi we're not taking action. Amen? Pero alam nyo bakit? May hindrances kasi. Pag-usapan natin yung mga balakid, bakit tayo hindi nakaka-aksyon ng mabuti. Meron po yan eh. Hindi lang natin namamalayan. Amen. Amen? O number one hindrance. Ang unang-una, sabihin nyo, over-spiritualizing. Tingnan nyo yung David sa story natin. Nag-over-spiritualize, inasa kay Lord. Eh, modern day na, di ba? Dapat may sidearm yan. O kaya mahabang dala, di ba? May layout, pinaril, patay. Di ba? Kaso hindi inasa pa kay Lord. Parang yung kwento ni Father Larry, kung nanin yung kwento ni Father Larry Faraon, kwento siya sa isang lay minister daw sa Davao, itong bagyo. Ang sabi niya, nagdasal na daw yung lay minister, sabi niya. Tapos, dumating ang mga rescue team ng barangay. Manong, sakay na kayo at magbabaha talaga. Sabi ng Manong, hindi, ililigtas ako ng Diyos. Nagdasal na ako, walakas ako dyan. Tumakas ang tubig, nagpunta siya sa ikalawang palapag ng kanyang bahay. Pagdating doon, tumaas niya ang tubig, rubber boat ng mga umiikot. Sabi sa kanya, Manong, sakay na po kayo. At mas tataas pa ang tubig. Hindi. Ililigtas ako ng Diyos. Hanip sa pananampalataya. Amen. Ikatlo, tumaas nga ang tubig, nagpunta siya sa bubong. At may mga helicopter na nag-rescue. Sabi, sakay na, ilalaglag namin ang ladder. Sabi niya, sumakay ka na. Sabi niya, hindi! Ililigtas ako ng Diyos. Amen. At alam niya nangyari din sa matanda. Amen. Pegi siya. Diba? Patay! Pero ano, in fairness naman sa kanya, dahil siya naglilingkod sa Diyos, umakyat siya sa bahay ni Kuya. At sinalubong siya ng ating big brother na si Jesus. Ang sabi sa kanya, kapatid, pasok ka. May hinanda akong silid para sa iyo. Alam mo, sabi niya, ito naman Lord, bad trip ka. Bakit? Sabi niya, teka, bakit? Nanghiling na akong tulong sa iyo. Isa na, ang tagal kong naglingkod sa iyo. Hindi mo ako niligtas. Ano ka? 3 beses ako nagpadala ng tulong, hindi mo pinansin. Amen. That is over-spiritualizing. Tandaan natin mga kapatid, James 2:17, ay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Diba? Faith without action is dead. Amen. We should not over-spiritualize. Meron pa nga isang klaseng over-spiritualizing. Alam ko yung mga bakanting yan, meron nakaupo dyan. Amen. Dito. Diba? Wala sila ngayon. Ang mga nasa renewal, pag tinanong mo, ito hindi lang sa MA, kahit sa charismatic, most of the times pag tinanong, sige, halimbawa meron kang kakilala dito, tanongin mo, brother o sister, bakit ka hindi umattend ng Thursday ng prayer gathering natin? Sayang ang gwapo ng speaker natin. Alam niyo sasagot? 80%, hindi ko naman sinasabi 100%. Ang sasabihin nila, tinalo ako ng kalaban. Amen?
Sinisisi yung kalaban sa mga kawalang niya ang ginagawa. Amen? Ugali na natin yan. Dumating si kumpare galing sa ibang bansa. Webes. Sayang naman yung dalang alak. Amen? Sisisihin. Dumating kasi si pare kaya hindi ako nakatin ng prayer meeting. Pwede naman ipagpalitan yun. Tsaka na uminom pagtapos. Amen. Over-spiritualizing. Lagi tayo nag-over-spiritualize. Kaya hindi tayo makagawa ng aksyon na maayos. Amen. Amen? Amen. Palakpakan naman natin ang Diyos. Okay, pangalawa. Muna yun ha, over-spiritualizing. Pangalawa. Sabi niyo, someday syndrome. Someday syndrome. Sige, ano itong someday syndrome na to? Saka na, mamaya na. Amen? Sakit na natin mga Pilipino yan. Dala-dala natin kahit nasa renewal na tayo. Amen. Kailan ang MP weekend? August. Sino ang shepherd? Asan si shepherd? Ayan. Siguro naman, August na. Kailan siya kumatok sa inyo para sabihin sa inyo na maghanap naman kayo ng couples na ma-invite sa MP week natin. Pag nasabihan tayo, halimbawa, nung May sinabihan, Mayo pa lang ngayon. August pa ang MP weekend ngayon? Mayo pa lang? Grabe naman, ang aga-aga. Tsaka ano? Amen. Dumating ang June. Oh, meron pa naman ako. Tsaka na June pa lang, oh. Diba naman? Amen. July na. Nakausap mo na ba yung gusto mong imbitahan? Next month pa naman yun. Nakausapin ko rin yun. Huwag kayong mag-alala. Diba? Sakit ng MP yan. Amen. Kasi po galing din ako sa MP community. Yes, sakit talaga yan. Sakit nating lahat. Hindi ko sinasabing kayong lahat na nandito, pero most of us. Amen. Masakit pero totoo. Pagdating ng MP weekend, may nakuha ba? Wala. Kung sino-sino na lang ang kunin. Nangyari sa amin sa Tondo. Nahiya kay shepherd kung sino-sino kinuha. Yung kinuha pala, yung kasama ngayon kasama ngayon, hindi niya pala asawa. Diba? Nag-MP kami hindi mag-asawa. Ay, yung asawa pala yung nakakulong. Diba? Ang sama. Hindi ko sinabi yung pangalan. Pero may maganda na dulot ha. Pagkatapos ng MP, binalikan yung asawa na sa kulungan. Iniwalayan yung asawa sa MP. Diba? Nabising din. Pero ang sama. Diba? Lagi natin pinagpapabukas. Alam niyo bakit? Tinatrabaho tayo ng demonyo, hindi natin namamalayan. Totoo. Dahil ang demonyo 24/7 may gathering din. Tayo once a week lang. Sila 24/7 may demonic gathering. Huwag niyo tanong sa akin kung bakit ko alam. Pinento lang ng pari sa akin yan. Sa pari niyo tanong. Hindi ko alam kung bakit nila alam. Dami nilang alam, pati demonyo alam nila. Di ba? O, minsan nag-gathering sila. Oh. Si Satanas siyempre nag-preside. Kami hawak ng mic, pero hindi green ang suot ni Satanas. Ha? Hindi. O, tinanong, anong ginagawa niyo sa mga tao para makuha natin sila? Sabi ng isang demonyo. Ako ang ginagawa ko. Sinasabi ko walang Diyos. Ituyo ko pala, sabi ni Satanas. Paano mo sabihin walang Diyos? Alam na ng mga taong may Diyos. Ang dami na sekta sa mundo. Meron nga sa Pilipinas, sabi niya siya ang Diyos. Diba? Totoo? Sabi niya dapat ba? Oo. Kaya sabi na, hindi na pwede yan. O ikaw, ano? Ako, bossing, sasabihin ko sa tao. Sinasabi ko lagi sa tao, walang demonyo. Walang impyerno. Kung mas toyo ka pala, yan ang tawag sa atin. Saan tayo? Hindi pwede yan. Hindi na umubra yan. Eh yung isang ngingisi-ngisi, ilan tawang ano? Ilan tawang na brother? Ha? Ano din, yung demonyo niya, kaya sabihin pa ka. Nagtawag pa rin nakita. Check ko yan, alam mo naman, di ba? Ilan, ikaw ano? Tatawa-tawa ka dyan. Sabi ng demonyo, bossing, sinasabi ko sa mga tao, oras lang. Ano oras? Sabihin ko sa kanila, mahaba pa oras.
can do whatever you want. Mga oras, sige, gawin nyo lang ang gusto nyo. Mambabae kayo.